natin. Friendship, alam ba ninyo na pag ang isang tao ay mataas ang posisyon, nasa ano na siya, sa upper na siya, maganda ang posisyon, maganda ang kalagayan, malaki ang sweldo, pero friendship, hindi siya naging mabuting tao. Ibig sabihin, nasa taas na siya, sa posisyon na siya. Ibig sabihin, dapat pag nandoon ka na sa taas, kailangan maging mabuti ka, maganda ang iyong character, mapagbigay ka sa mga nasa baba, tapos hindi ka nang-aapak ng tao, tapos friendship, yung hindi ka dapat tumikim ng mga droga, mga lahat-lahat ng kailangan sumusunod ka sa patakaran ng Panginoon pag nasa posisyon ka na. Huwag mong kalimutan na ang mataas sa posisyon kailangan iniingatan, hindi gagawa ng masama para hindi ka bumalik doon sa dati mong kinalalagyan. Once na halimbawa friendship, nakalimutan niya na na nandyan na siya sa taas, tapos naging malupit siya sa kanyang mga kasamahan, tapos nagmamalaki na siya, tapos matapobre na siya. Yun ang mahirap, kasi ang nasa baba kawawa, hindi na siya marunong tumingin sa mga kasama niya. Nasa taas na siya, hindi na siya, napaka high class na niya tingnan, tapos hindi na siya marunong makipag friendship. Yun, strikta na siya, suplado. Yun ang hirap sa pag naluklok ka na sa taas. Kailangan wag mo sayangin yung position mo na sa taas ka. Kailangan yung puso mo na kay God pa rin kahit nasa taas ka na, kasi maaring bumalik ka sa baba, balikan mo yung dati mong mga nakaraan, babalik ka doon, at saka hindi ka na sanay babalik doon sa dati mong position na mababa, kaya hindi mo kayang tanggapin na babalik ka doon. Kailangan ingatan mo na yung nasa position mo ngayon. Huwag kang magmamalabis sa iyong kapwa. Kaya kung hindi ka magbago, hindi ka ang puso mo ay parang matigas, hindi ka namamansin, yun, maaari kang bumalik doon sa dati, sa kung saan ka nanggaling, babalik ka doon. Yun, kailangan pag nasa posisyon ka na, kailangan manatili kang good character. Huwag kang mag-droga, huwag kang mag-aliposta, huwag kang ng mga bata, huwag kang respetuhin mo lahat ng nakapaligid sa iyo. Yun, kailangan maging role model sa kabutihan. Pero pag nakalimot ka, makagawa ka ng mga crime, mga pang-apak sa mga kapwa natin, babalik ka talaga sa dati mong pinanggalingan.
Kaya pag bumalik ka doon, hindi mo na matanggap na babalik ka doon kasi may stress ka na. Yun, nagpag-isip ka bakit nagawa mo yung ganyang bagay sa kapwa. Yun, kailangan ingatan mo yung posisyon mo. Huwag kang matukso talaga sa sa kapangyarihan kasi isipin mo parang si God na yan na nasa taas ka. Kailangan maging mabuting tao ka na, hindi ka lahat ng tao respetuhin mo. Depende sa yung tao na ibig sabihin mabuting tao, respetuhin mo, pero yung mga taong masasama, bahala na ang Panginoon sa kanila. Yun. Thank you mga friendship. Sana madagdag ang kaalaman sa inyo dyan. Lalo na doon sa napansin ko pag mga OFW, yan sila, nagsisiraan yan sila po kapwa Pilipino. Napansin ko na sa isang lang sila, sa isang katulad na lang ng mga domestic helper, isa lang ang employer nila, pero kapwa Pilipino nagsisiraan sila. Yun ang mahirap doon. Oo, dapat na pag nandoon na kayo sa sa isang trabaho, wag na kayo magsisiraan. Dapat nagtutulungan na lang kayo kasi maaring bumalik kayo dito sa atin na walang mangyari kasi pinapairal nyo yung inggit. Oo, yun, kailangan mawala yung inggit at saka yung pagsisiraan ninyo mga kapwa Pilipino. Dapat kayo ang magtutulungan, kapwa Pilipino. Huwag kayong huwag nyo siraan ang kapwa nyo Pilipino doon sa employer para lang tumaas ang posisyon mo. Oo, alam ko yun, nangyayari yan sa sa OFW natin. Nagsisiraan sila, nag-contest sila na maluklok sa posisyon, ganon. Yun ang napansin ko. Kaya kayo mga OFW, kailangan na ilagay nyo sa puso nyo si Jesus Christ, para hindi kayo mainggit, hindi kayo maninira ng kapwa Pilipino. Basta ilagay nyo trabaho, work, kumita para sa inyong pamilya. Ay kung nagsisiraan kayo dyan, walang mangyayari. Diba mga friendship? Dapat kayo nagtutulungan, huwag kayo magsisiraan doon sa inyong employer. Oo. Yun ang napansin ko yung mga OFW natin, ang hirap ng mga work ninyo dyan, tapos nagsisiraan pa kayo na iinggitan. Huwag na ganun. Oo. Tapusin lang niyo yung ninyo ng contract, ang kontrata sa inyong trabaho bago kayo lumipat sa ibang employer. Malay mo makita kayo ng magandang trabaho. Huwag lang kayo magsisiraan kasi maaring mapahamak ang kapwa Pilipino. Oo. Thank you friendship Tandaan ninyo, ilagay nyo sa puso si Jesus Christ. Oo. Huwag kayo matukso sa kayamanan. Huwag kayo matukso sa mga bagay-bagay na mga material things na lalo na sa mga cellphone, mga alahas. Huwag kayong maganyan kasi kailangan yung mamuhay ng marangal, mabuhay ng matino. Kumain kayo ng galing sa pinaghirapan ninyo. Oo. Ayan ang tunay na Pilipino. Laban lang, laban ng laban. Kailangan nasa puso pag lumaban tayo, kailangan nandito sa puso natin si Jesus. Oo. Huwag nyo ilaban ang masama. Tandaan nyo mga friendship.
laban sa kabutihan, huwag sa masama, 'di ba? Thank you mga friendship. Sana maintindihan, ilagay niyo sa puso yung sinasabi ko. Ako naman nagbibigay aral sa atin lahat para tayo mapapabuti. Thank you very much mga friendship. God bless and many blessings sa inyong lahat.